Subscribe to PewDiePie. Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay kung paano gumawa ng highlight sa charcoal drawing. So let's start the video. Ang pinaka-basic para magkaroon ng highlight ay simply huwag mong lagyan ng shading yung highlight. Kapag white paper yung ginagamit, yun na din yung magsisilbing highlight. Sa part na yan, ang highlight ay yung sa top left corner. Mapapansin nyo na hindi ko masyado nilalagyan ng shading at nag-a-add ako ng mga darker tone around dun. Ang next ay ang paggamit ng eraser. Ginagawa kapag katapos ng drawing, binubura natin yung mga part ng highlight. Kung gusto nyo naman na manipis yung highlight, for example sa buhok, kuha kayo ng cutter at hatiin ng manipis yung eraser. Tapos yun yung gagamitin mo. Magandang alternative din ito kung walang mono eraser. If gusto nyo totally white, medyo may pressure sa pagbura at ulit-ulitin burahin yung part ng highlight. If gusto nyo ng onting light lang yung highlight, medyo magaang lang yung pressure. Ang tawag dito ay kneaded eraser. Parang clay na pwedeng i-mold into any shape. Pwedeng patulisin para sa mga fine highlight. Ito naman ay hindi totally mabubura lahat ng charcoal. Nililift lang yung charcoal para maging light yung area. Unlike sa eraser na sinasacrifice yung body, yung may mga particles na kakalat-kalat kapag pinambura, dito sa kneaded eraser, sinasama niya sa katawan niya. Kaya kapag dumudumi, paglaruan nyo lang hanggang sa luminis ulit. Syempre, may limitation din na mamatay din ito, tumitigas. Kaya ilagay nyo sa airtight container. White charcoal pencil. Ito naman ay ina-add o nilalagay sa ibabaw para magkaroon ng highlight. Mas bet ko itong gamitin sa mga tone paper para mas pop na pop yung highlight. For me, madali ito at isa sa mga convenient gamitin. White ballpen. Ito ay para sa mga super white na highlight. Usually, ginagamit ko sa reflection ng mata katulad ng sa white charcoal, ina-add natin pagkatapos ng drawing. Ito ay sa final touch na ginagawa. At ito din yung sa isa sa mga pinaka-favorite ko at satisfying part for me. Ang lakas kasi ng impact at nakakabuhay talaga ng mata. Next ay ang paggamit ng cutter. Ito ay tinatanggal natin yung layer. Maganda gamitin sa paggawa ng hair strands. At yung backside yung gagamitin na, huwag yung matulis na side kasi mapupunit yung papel. Again, yung backside yung walang talim. At medyo bilisan nyo at may onting pressure sa paglalagay. Walang tintang ballpen. Ito naman, ini-indent natin yung paper para hindi malagyan ng charcoal. Usually, ginagawa sa simula bago mag-apply ng shading. Be careful din sa paggamit ito kasi once na na-indent na yung paper, mahirap nang ibalik o hindi na talaga. Kaya make sure na highlight yung area bago i-indent ng ballpen. Portrait ni Felix o PewDiePie ang gagawin natin ngayon. Also, like niyo tong video to support this channel at subscribe ka na rin if you want more videos. At tap the bell to get notified para hindi mo ma-miss ang bagong upload. Like nyo din yung Facebook page ko at follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Lahat ng links ay nasa description box para mas madaling hanapin. Dito, mag-focus tayo sa paggawa ng highlight. Meron ako ibang tutorial video na dedicated sa skin, hair, mga ganyan. Link down below if gusto nyo din mapanood yun. Yung unang technique na ipinakita ko kanina ay ganun yung ginagawa ko usually sa skin, sa eye area at sa lips. Nagsisimula ako sa light to dark at layering. Hindi ko nilalagyan ng shading yung mga part ng highlight. Inuuna kong lagyan ng shading yung mga dark value pero hindi agad dark. Hinay-hinay lang. Nagbibuild tayo ng mga tonal values, yung mga highlight o yung mga lighter part katulad ng sa cheeks, sclera, nose at gitna ng lips. Sa first layer yun nga, hindi ko muna lalagyan ng shading. At kapag nabibuild na natin yung tonal value around the face, for example, nagiging darker na yung around the face at yung sa hati ng pag-smile ni Felix, dun na ako magsisimula mag-shading sa cheeks niya. Kahit na highlight o light area ito, hindi ibig sabihin na totally white na. May unting tone din yun. Para mas mapadali din yung pag-judge nyo ng value, pwede kayong gumamit ng color picker sa Photoshop tapos i-pick nyo yung spot na gusto nyo makita yung true value. Kasi minsan yung mga color parang sa tingin natin na white, pero yung true value niya ay may touch ng gray.
Kaya natin na-judge na ganun kasi dark value yung mga nakapaligid sa kanya, kaya nag-a-appear na white or lighter. Vice versa, minsan na-judge natin na dark value yung isang color kasi lighter yung value na nakapaligid. Kaya most artists ayaw nilang nag-i-start sa white paper or canvas. Tinotone or ini-stay nila para ma-identify yung mga true value ng colors. Pero if sa white, usually light to dark at layering yung ginagawa. Pero syempre, iba-iba ng preference, yung iba dark to light. Pwede mong sundin, pwede ding hindi, wala namang pilitan, diba? Yung mga nabanggit ko sa paggawa ng highlight, yung iba doon ay pwede nyong gamitin din sa iba pang dry medium, katulad ng color pencil, pencil, soft pastel, oil pastel, mga graphite, mga ganyan. At trivia. Dati ginagamit yung bread sa pag-erase ng charcoal, graphite at pastel medium. Ang taray, di ba? Yung moist at soft part ng bread. At yung rubber o eraser ay naembento accidentally ng British engineer na si Edward. Imbes na kunin niya yung bread, ang nakuha niya ay yung rubber. At na-realize niya na may erasing properties yung rubber. At about naman sa portrait na ginagawa natin, some trivia at yung mga nabasa ko sa Wikipedia. Ang tunay na pangalan ni PewDiePie ay Felix Arvid of Schellberg, na ipinanganak noong October 24, 1989. 29 years old na siya ngayon. A Swedish YouTuber, comedian, and a video game player commentator. Best known for his YouTube video content. Kumuha siya ng degree in Industrial Economics and Technology Management at Chalmers University of Technology in Gothenburg. Noong 2010, gumawa siya ng YouTube account under the name PewDiePie. The following year, nawalan siya ng interest sa college at nag-drop out at nag-focus sa paggawa ng YouTube videos. Nagbenta siya ng mga prints ng mga Photoshop project niya at nagtrabaho sa hotdog stand to have funds. Noong July 2012, nagkaroon siya ng 1 million subscribers at noong August 2013, he became the most subscribed user on YouTube. Ngayon, meron na siyang 86.5 million lang naman and counting subscribers. Napanood ko yung some videos ni PewDiePie kung bakit nag-grow ng ganun yung channel niya. Sinabi niya na kasi yung mga panahong iyon halos lahat naglalaro ng Counter-Strike at naniniwala siya na different is better than better. Kaya iniba niya yung kanya which is more on horror games. Honestly, kilala ko na siya I think nung college pa yata. Medyo matagal na din pero hindi ako nanonood sa kanya before. Kasi hindi naman ako mahilig sa mga video games nga. And also napanood yung ASMR videos ko na ang dami kong disclaimer and I'm so great pa ako pero puro talo. Yun nga, hindi ako ma-video games. Tapos nung gumawa siya ng mga videos about sa mga memes, DIY, Pew News, You Laugh, You Lose, mga ganyan, dun na ako nagsimulang manood sa kanya. Memes is life, diba? At yung personality pa niya. Well, nung una, nung hindi na siya gumagawa ng mga about sa video games, hindi na siya naglalaro, at about sa memes at Reddit yung mga topics niya, na-hurt yung channel niya. Syempre, may mga nag-unsub at nag-decrease yung subscribers count niya. But, tinuloy niya pa rin. Well, ganun talaga. If you have a new content, people will likely to stick maybe sa personality or they like the new content. At yung mga ibang nag-unsub, maybe hindi na sila interested sa ginagawa mo. At you will find your audience eventually. Mga 9 years old. I'm 9. At yung charisma ni PewDiePie, he make sure na nasa kanya yung attention mo bago siya magsalita in every video. I don't know, but he makes sense for me. May natatandaan akong keynote niya, so quote na to, na if you made a mistake, admit it. People on the internet are forgiving. Hindi ganyan exactly, basta ganyan lang yung thoughts. Comment down below, subscribe to PewDiePie at ano yung mga nagustuhan mo sa kanya if ever na 9-year-old ka din. Well, I know I don't have a huge number of subscribers, pero well, at least I'm doing my part. Dito na tayo sa paggawa ng highlight. Hindi ko gagawin lahat yung mga technique, yung mga favorite ko lang. Gumamit ako ng eraser para gumawa ng mga hair strands. Kapag napasobra yung white highlight, nilalagyan ko ulit ng shading. Also, yung paglalagay ng highlight sa hair ay sundin nyo yung path ng hair. Pero yung iba, tikwas-tikwas, i-observe nyo mabuti yung reference picture. Pero ako kapag sa hair, hindi ko ginagaya as in. Nakaka-overwhelm at nakakaduling din kasi. Ginagaya ko lang kung paano yung direction at form ng hair niya. Hindi naman nila sasabihin na hindi si PewDiePie yan kasi kulang sa hair strand, diba?
Take your time din sa paggawa ng highlight. Huwag bura ng bura. Na-mention ko before na kapag gusto mo totally white yung highlight, lagyan ng pressure sa pagbubura. Pero kapag gusto mo i-lift lang yung kaunti yung charcoal, light lang yung pressure o kaya gumamit ng kneaded eraser. Tuloy-tuloy lang sa pagbura para sa highlight ng hair. Pwede nyo itry lahat ng mga nabanggit kong technique sa paggawa ng highlight. Tapos, tsaka kayo mag-decide kung ano yung pinaka-bet yung technique. Also, syempre, hindi naman lahat available, may mga alternative din naman. Sa part na ito ay gagamit tayo ng white ball pen. Pwede din yung mga opaque paint like gouache, poster paint, or acrylic paint. Maglalagay ako ng dots-dots sa iris at pupil. Ito, kahit walang ganito sa reference, nilalagyan ko pa rin kasi talagang nakakapagpabuhay siya ng mata. That's it for this video at share mo na rin itong video sa mga friends mong makaka-relate. Sharing is caring. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye! At kung nandito ka pa rin nanonood hanggang dulo, may pa-bonus ako sa inyo. Para magkaroon ng highlight yung drawing, pwede kayong gumamit ng glue stick. Idadampi nyo lang sa part ng highlight. Ito naman hindi niya totally mabubura yung area pero pwede na, 'di ba?